Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang keyword po ng ating mga pagbasa ngayong araw, isa lamang po. Ito po ay ang salitang hospitality. Hospitality. Ang salitang ito ay mula sa Latin na salita na hospes, na ang kahulugan ay guest or host. At ang mga salitang hostel, hotel, ay mula po sa salitang hospes. Sa pamamagitan ng salitang ito, hospitality, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan to prioritize what truly matters. Nabigyang halaga kung ano talaga ang mahalaga. Siyempre, sa mga bagay-bagay, merong mahalaga. May mas mahalaga, may pinaka-mahalaga. At tayo po'y tinatawag na piliin palagi ang better portion, if not the best. Piliin palagi ang mas mahalaga. Sa ating unang pagbasa, makikita po natin na si Abraham, he encounters 3 visitors. Nagkaroon po siya ng mga panauhin. And he was generous to them. Ayon po sa gospel, he greeted them and he bowed to them. Parang pag napasok ka sa hotel, di ba? Good morning, sir. Welcome po. Hospitality. At ang sabi, sir, sabi ni Abraham, Sir, please do not go on past your servant. Let some water be brought to you, tubig, so you may wash your feet. Kasi pag naglalakbay noon, malikabok eh. So kailangan hugasan ng paa. And then he offered them to rest under a tree. Magpahinga po muna kayo. And then, let me bring you a little food. Pagkain. A generous example of hospitality. And this practice, itong ginawa ni Abraham, nagpapakita po sa atin na in serving others, we encounter God. In serving others, we encounter God. Para po kay Abraham, yung ginawa niya, it was a gesture of welcoming the divine presence into his home. Into his home. Sa ating gospel naman, we meet Martha and Mary, dalawang magkapatid na binisita ni Jesus ang kanilang pamamahay. At sa kanila, makikita natin ang dalawang mahalagang bagay when speaking about hospitality. Ano itong mga bagay na ito? Listening and serving. 2 important things bilang Kristiyano, magagamit natin ito. Alam nyo, mayroong naalala ko na magkapatid, during that time medyo maedad na sila, siguro they were on their 60s. Pumunta po sa parokya sa akin one summer, tapos nagmisyon. One time after siesta, pagkagising ko, pumunta ako sa beranda. Itong dalawang magkapatid na ito, babae. Tapos, yung isa nagra-groundwork sa grass. Tapos yung isa nakaluhod, nagdadasal. Magkalapit sila. Nasa tabi yung matanda sa simbahan, nasa loob nakaluhod, tapos yung isa naman katabi, nasa labas, naglilinis. Di nila alam na nakikita ko sila. And I was observing them. Itong nagra-groundwork, alam niyo kung anong sabi niya? Psst! Tinawag niya yung kapatid niya. Psst! Dasal ka lang ng dasal. Di ka nagtratrabaho. Dasal ka lang ng dasal. Di ka nagtratrabaho. Parang si Martha and Mary ngayon, no? Si
Si Martha nagpatulong lang nga lang kay Jesus. Dasal ka ng dasal, di ka nagtratrabaho. Martha busies herself with many tasks. Busy si Martha. While Mary sits at Jesus' feet listening to His words. Samantalang si Maria ay nakikinig. Mary listens. Discipleship, di ba? Nakikinig si Maria. While Martha works, serves, apostleship, di ba? Pinapadala ng tatrabaho. Itong dalawang bagay na ito ay mahalaga at hindi pwedeng paghiwalayin. Pero mayroong proper order ang mga bagay. Mayroong proper order ang mga bagay. Listening to God comes first. Listening to God comes first. God first, bago ang trabaho. Unahin ang Diyos. Kaya nga po mayroong isang Latin na expression, maxim, na ang sabi ay, ora et labora. Ora is pray, et is and, labora is work. Hindi po sinasabi sa maxim, Latin maxim na labora et ora. Trabaho muna, and then magdasal. Hindi. Sabi dito, ora. Magdasal muna, makinig muna sa Diyos. And then, magtrabaho, labora. So, Jesus gently admonishes Martha na serving is valuable. Mahalaga. But being present to the Lord and being attentive to His voice is paramount. Mas mahalaga. Alam nyo, meron akong mga chapel na nabisita na kung saan every time bumibisita ako, dalawa po ang nararamdaman ko. Natutuwa at nalulungkot. Alam nyo kung bakit? Dahil every time pumupunta ako sa chapel na iyon, pagdating ko, nakahanda ng pagkain. Busy sila. Lahat ng masarap, bibigay sa'yo. Siguro after 5 years, diabetic ka na, or high blood ka na, pero nakahanda ng lahat. The sad thing though is, pag nagmisa ako, wala sila. Parang may mali, di ba? Parang mas malaga yung pagkain kaysa banal na misa. God first, pinapaalalahanan tayo. Diyos muna, bago ang ibang bagay. Mahalaga po ang magtrabaho, but it is different to work 24/7. Hindi na po yan hanap buhay. If you work 24/7, hindi yan hanap buhay, para kang nagpapakamatay niyan. Diba? Sabi nga po ng obispo, he cautions us, sabi niya, alam nyo, ang demonyo ay mayroong bagong strategy. He will make you busy. Busy kaka-cellphone, kaka-post, kaka-comment, kaka-like, busy in everything. Bakit? Dahil pag busy tayo, wala na tayong panahong magdasal, magsimba, wala nang panahon sa Diyos. Yan daw po ang bagong strategy ng demonyo. At ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ni na Maria and Martha, may we learn what truly matters, every day sa buhay natin. May we learn from the examples of Mary and Martha. God first above all. Service is second. Service is second. They must go together. Listening comes first, so that service is of highest quality. Listening comes first, so that service is of highest quality.